Hala, totoo na kaya itong balitang ito? Dahil nung una po nating narinig kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na meron ng warrant of arrest si Bato de la Rosa, nagkaroon po ng samot-saring opinyon ang mga netizens. Dahil yung iba naniwala, yung iba hindi. At di nga ba to the point na nagsampa pa ng kaso si Bato de la Rosa sa korte para daw ilabas ni Remulla yung physical copy ng warrant of arrest na tinanggihan naman ng Supreme Court. So para makasigurado si Bato de la Rosa, nagtago siya. Pero ngayon po, galing na mismo kay Harry Roque daw na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Kagabi nakita ko tong post di umano ni Harry Roque. Sabi dito, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Nako, sabi ko, totoo kaya yan o baka fake news na naman? Ang dali po kasing gumawa ng gantong code card eh. Hanggang sa nakita ko ito sa balita. ICC naglabas na ng warrant of arrest kay Bato? News update. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa isang Facebook post ngayong linggo, binalaan ni Roque ang senador na huwag magpakidnap. Ala, mukhang totoo na nga ah. Hanggang sa ibinalita na ito ng Inquirer.net na magpapatunay na totoong sinabi nga ito ni Harry Roque. Sabi po dito, Harry Roque claims ICC warrant versus Bato de la Rosa already out. Former presidential spokesperson Harry Roque on Sunday claimed that the International Criminal Court warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa is already out. Roque bared the information the same day he announced that he submitted a letter to the International Criminal Police Organization o yung Interpol to reject the Philippine government's request for a red notice against him. O yan, nabalitaan ko yan, na nag-submit ng letter sa Interpol itong si Harry Roque para i-reject daw yung request ng Philippine government na magbigay sila ng red notice para kay Harry Roque. Malalaman natin kung susundin ng Interpol itong request ni Harry Roque. So nung nag-submit pala siya ng sulat sa Interpol, sa kanya sinabi itong mga salitang ito. Senator Bato, your warrant of arrest is out. Don't let yourself be kidnapped. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Kaya lang, it should be noted that the former government official did not reveal the source of his information nor explain how he knew the warrant had already been issued. Ala, nag-aala Remulla itong si Harry Roque. Hindi nga ba nung kay Ombudsman Remulla, sinabi niyang may warrant of arrest na, pero hindi naman niya sinabi kung kanino nakuha yung information na yon. So, ganun din naman tong si Harry Roque. Sinabi niyang naka-out na yung warrant of arrest, pero hindi niya ni-reveal yung source ng information kung paano niya nalaman na may warrant of arrest na si Bato. Inquirer has already asked the Department of Justice for a confirmation but has yet to receive a response as of writing. Ito po pinublish ng Inquirer 11:39 kagabi. So, hihintayin po natin kung ano ang magiging sagot ng Department of Justice kung kukumpirmahin na nila na naka-out na nga ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Pero kung matatandaan po natin about a week ago, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that Philippine authorities will arrest Senator Ronald Bato de la Rosa once the arrest warrant from the ICC is out. Sabi ni Remulla, kung lumabas ang warrant of arrest at validated by the Philippine Center on Transnational Crime or Department of Justice or Interpol, edi aarestuhin namin siya. So, mukhang wala na po talagang magagawa si De La Rosa kundi sumuko or magtago. Pero kung pipilitin man niyang magtago, ay siguradong mahuhuli at mahuhuli din po siya. Bakit naman kasi ang tapang-tapang dati? Nahanda siyang harapin ang kanyang kaso. Nahanda siyang samahan si former President Digong sa ICC.
At kung siya daw ay pahihintulutan, siya pa ang mag-aalaga kay Digong. O bakit ngayon nagtatago ka na? Kasi nga naman yung mga nakapalibot kay Senator Bato de la Rosa ay binibigyan siya ng false hopes na hindi siya mahuhuli kasi ganito, kasi ganyan. Tulad na lang ni Senator Amy Marcos. Nung sinabi niyang wag na daw tayong pumayag kung aarestuin si Bato de la Rosa at yung mga nakalista pa doon sa warrant of arrest. Kasi di ba lumalabas nga sa balita na hindi lang pangalan ni Bato de la Rosa ang nasa warrant of arrest. Tayong papayag na maulit muli ang nangyari kay Presidente Duterte. Kung maulit na naman yan, itong inaanunsyo nila, nadadamputin na naman si Senator Bato, si Senator Bongo, pati si Vice President Sara Duterte, at hindi po pwede yan. At kung sino-sino pa na linilista nila, kasarantaduhan na yan, wag na tayong pumayag. O yan, hindi ba? Sinasabi pa ni Amy Marcos, wag na daw tayong pumayag kapag inaresto muli si Senator Bato de la Rosa, si Bongo, and possibly Sara Duterte. Katarantaduhan na daw yan. Teka muna, sino ba ang sinasabi ni Amy Marcos na wag na tayong pumayag? Taong bayan ba ang sinasabihan mo na wag na tayong pumayag o kayo lang na hindi kayo papayag na arestuin si Bato, si Bongo, and probably si Sara Duterte? Teka muna, itong mga klaseng tao bang ito ang gusto natin na mamalakad ng ating bansa? Yung kahit na alam nila na may kasalanan yung tao, ay pagtatanggol pa nila? Paano yung mga naging biktima ng EJK, Amy Marcos? O baka naman kasi kasama ang pangalan ni Sara Duterte. Siguro kung si Bato de la Rosa lang yan o si Bongo, pababayaan mo na. Kasama yung pangalan ni Sara Duterte. Although hindi pa po tayo sigurado kung kasama nga. Probably kasama pero mukhang hindi. Pero para kay Amy Marcos, natatakot din siya para kay Sara Duterte. So, wag na daw tayong pumayag. Sorry, Amy Marcos. Payag ang majority ng taong bayan. At sino pa ba ang maniniwala sa'yo? Noon nga naglabas ka ng balita na yung kapatid mo ay drug addict, umasa kayo na mag-aalsa ang taong bayan kasi galing mismo sa kapatid ni President Bongbong Marcos. So sigurado, totoo yung sinasabi ng atin ng presidente. May pag-aaklas ba na nangyari? Naniwala ba ang taong bayan kay Amy Marcos para sila ay sumugod sa EDSA at pababain si President Bongbong Marcos? Hindi. Nag-backfire pa nga kay Amy Marcos Naglabasan pa nga yung mga baho niya Ngayon pa kaya na mananawagan ka sa taong bayan na wag na tayong pumayag? Kayo na lang ang hindi papayag sigurado. Pero majority of the Filipinos siguradong payag. Kailangan nilang harapin yung kasong yan. Yun ang tsansa para patunayan na wala silang kasalanan. Kasi alam na alam po ng mga Pilipino na kapag dito ginawa yung kasong yan, dito sila nilitis, sino ba ang mga nakaupo sa Supreme Court? Halos lahat po doon ay appointee ni former President. At hindi naman dito final yung kaso sa ICC. Tandaan ninyo, tayo po ay isang bansa na may ugnayan sa ibang bansa. Meron po mga international laws na sinusunod. Hindi po tayo mongha. Hindi po tayo bansang ermitanyo na tayo lang mag-isa ang nabubuhay. Part po tayo ng international community. At yung international community na yan ay meron pong international laws na dapat sundin ng bawat bansa. So kung doon niya i-file yung kanyang kaso, doon niya dapat harapin. And again, paano pa maniniwala ang taong bayan dito kay Amy Marcos? Hindi ba dun sa speech niya sa INC rally, sinabi niya na noong 2016, lumabas ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan ng PDEA. Ano ba ang sinabi naman ni Digong tungkol dito? Panoorin po natin. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa narco-list po ba ang pangalan ng Marcos Jr. noong panahon na ito ay lumanding sa inyong tingin? Wala. So ayan, pinalalabas ni Amy Marcos na sinungaling si Rodrigo Duterte.
Kayo kasi dyan sa DDS, hindi kayo nag-uusap eh. I-finalize nyo kung ano ba talaga. Dapat noon pa man kinausap nyo si Digong. Oy Digong, huwag ka magsasalita ng papabor kay Bongbong Marcos ha. Dapat puro negative ang sasabihin. Nasabi na ni Digong sa isang interview na wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan. Tapos dun sa INC rally, sasabihin na Amy Marcos. 2016 pa lang, lumitaw na ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan. At sinasabi pa ni Amy Marcos na bata pa lang daw, alam niya ng adik ang kanyang kapatid. Tingnan nyo nga yung mga pictures ni President Bongbong Marcos nung kanyang kabataan. Yung ba ang mukhang adik? Sinaside by side nga ng mga netizens yung pictures ni President Bongbong Marcos nung kanyang kabataan sa pictures ng mga Duterte siblings. Sino ang mukhang adik sa mga yun? At kung alam na pala ni Amy Marcos na adik yung kanyang kapatid, bakit pinatakbo pa niya noong 2022? Bakit pinagpartner pa niya si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos? Di ba? Tapos ngayon, kahit na fake news, ilalabas niya unless nagsisinungaling si Rodrigo Duterte. So paano mahihikayat ni Amy Marcos ang taong bayan na wag na daw pumayag na hulihin si Bato de la Rosa, si Bongo, and probably Sara Duterte? Kayo na lang mga DDS. Mag-rally kayo. Manawagan kayo na huwag hulihin si Bato de la Rosa. Pero kung yan po ay totoo, tulad ng sinabi na Harry Roque na nakalabas na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa, I tell you, it will be just a matter of time. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Oras na nga ba para sumuko ni Bato de la Rosa? Or gusto pa niya makipaglaro ng cat and mouse? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.